Pakita nga yung poster ng anniversary natin, bro. No? Okay, kikita nyo po dyan na tayo po ngayon ay, actually, February is our anniversary month. No? At nagdiriwang tayo. Of course, hindi pa ito yung mismong celebration po natin. Pero tayo ay 65 years old na as a church. Tignan nyo ngayon katabi nyo kung mukha ng 65 years old. Okay, pero lagi ko sinasabi, hindi ako ang founder ng church, ha? Baka akala nyo 66 na ako. No? Okay, so ito 65 years na ang church natin. At of course, the whole month yung ating celebration. That's why I said na i-invite natin yung mga kapatiran natin, lalo na yung mga na-disconnect sa atin dahil sa pandemic. No? At patuloy nating i-share ito. Yung mga nagsisimbahay dyan, kahit kayo, no? I-share po ninyo yung ating service. Dito, mayroon tayong theme on my left. No? Makikita po ninyo, ano yung theme natin? A church after God's own heart. Pakisabi nga ng malakas, a church. Malakas, utang na loob. No? Okay, a church after God's own heart. Alam nyo, I've been praying, sabi ko, Lord, ano po ba gusto nyo maging focus po namin this year? Yan po ibinigay sa atin ng Panginoon, that we will be the kind of people who are after God's own heart. That every man here will be a man after God's own heart. Every woman will be a woman after God's own heart. Okay? Ang verse na pinanggalingan niyan, of course, Acts 13 verse 22. Pero bago yan sabihin sa Acts 13, makikita na yan sa 1 Kings 13. Tingnan nyo sa 1 Kings 13, 1 Samuel pala, 13 verse 13 to 14. 1 Samuel 13, sabihan nyo ako magbasa. And Samuel said to Saul, "You have done foolishly. You have not kept the command of the Lord your God, with which He commanded you." Sabi niya, hindi ka sumunod sa utos ni Lord. Tapos, "For then the Lord would have established your kingdom over Israel forever." Di sana tuloy-tuloy pagiging hari mo. Pero ngayon, dahil ganyan ka, no? Sabi ng Panginoon, papalitan ka. Sabi kay Saul. At nakaharap na ako na ipapalit sa'yo. Ang pangalan ng mamang yon si David. At si David yun din yung sinasabi doon sa Acts 13. Basahin nyo nga ito, sabay-sabay, verse 14. "But now, your kingdom shall not continue." Of course, talking still to Saul. Tapos ito, sabi niya, "The Lord has sought out a man after His own heart. And the Lord has commanded him to be prince over His people." Yan, no? So, referring to David, ano raw ang unique dito kay David? Perfect ba siya? Hindi. Pero si David daw, he was a man after God's own heart. Anong ibig sabihin nun? Na yung kanyang buhay na aayon sa puso ng Panginoon. Ano yung kanyang hinahabol kung ano ang nasa puso ng Panginoon? Ano ang kanyang gusto sa buhay kung ano ang nasa puso ng Diyos? Okay? That's why, sabi ko nga, Lord, this is my prayer that we will be people after your own heart. Pakibati naman muna yung katabi nyo, pakisabihan, happy anniversary. Okay, of course, whole month ulit yung celebration natin, no? At sa last Sunday of the month, yun yung pinaka-celebration natin. Okay? Ngayon, mula dito, alam nyo, ganito no? Kapag sinabi mo, paano yan, pastor? Okay, a man after God's own heart, pero paano mangyayari yon? Ganito, listen carefully, listen. No? Pag sinabing after God's own heart, no, you will also be after God's word. If you are a person after God's heart, naturally, you will be a person after God's word. Okay? Ano ibig sabihin? Kung gusto mo yung puso ng Panginoon, kung ano yung nais ng Panginoon yun na nais mo, no, natural, paano mong malalaman ang gusto ng Lord? Paano mong malalaman ang nasa puso ng Panginoon? Yun po ay makikita sa kanyang salita. Kaya we should be people after God's word. No, na hinahabol natin at sinusundan natin ang salita ng Diyos para sa ating mga buhay. Amen? Okay, meron na akong gustong ipaliwanag na word na minsan naririnig natin, Ang tawag dito ay yung gospel truth. Come on, pakisabi nga ng malakas, gospel truth. Malakas. No? Okay, pag sinabing gospel truth, ano ba yan? Well, actually, interestingly, it has nothing to do with the Gospels. Okay? Yeah, mayroong truth of the Gospel, pero iba yung truth of the Gospel na nasa Bible, iba naman yung tinatawag na gospel truth. Alam nyo, yung gospel truth actually ay naging expression para sabihin na yung sinasabi niya totoo talaga. Ganon, okay? So,
kapag sinabi mong gospel truth, kung i-check nyo yan sa dictionary, ang ibig niya sabihin ay a completely true statement. A completely true statement. Totoong totoo. O kaya absolute truth. As in, totoong totoo talaga yan. Okay? Ngayon, pag halimbawa, mayroon ka narinig na politiko, mayroon ka narinig na isang personality, tapos mayroon siyang sinabi na ang ganda ng kanyang sinabi, tapos yung mga tao, ay totoo talaga yan. No? At minsan, yung mga sinasabi ng kung sino-sino, itinuturing natin na gospel truth. Okay? Na minsan di na ini-evaluate, di na ini-screen, basta sinabi, basta narinig natin, oh, yung ganda nun, ang ganda ng rhyme. Di ba? Yung ganda ng meme. No? Ayan, tinanggap na lang natin basta at naging gospel truth na para sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, sa totoo lang sa buhay, meron kang choices talaga eh. No? Kung ano talaga yung pangahawakan mo, paniniwalaan mo. It's either God's word or man's word. Tama? Tama? God's word or man's word. So ano pa talaga? Salita ng Diyos, salita ng tao. Okay, madaling mamili kung alam mo yung sinasabi ng tao, maling-mali. Ang problema, kung yung sinasabi ng tao, mukhang gospel truth. Hello? Are you following? At maraming mga ganyan. Di ba? Magtingin ka lang sa Facebook. Di ba? Minsan tumingin ka. Sumakay ka lang ng jeep, dami mong makikita. Di ba? Ano ba yung mga, sige nga, sige nga. Pag sumakay ka ng jeep, ano yung narinig, ano yung nababasa nyo na ano, na parang naging gospel truth na. Yung lagi mong nababasa. Basta driver, sweet lover. Yung mga ganyan, no? Ano pa? Barya lang po sa umaga, wala pang kita. Ano pa, no? God knows who does not pay, no? So, okay, may ang dami man natin mga nababasa, no? Minsan sa kanto lang eh. Sa kanto, anong nababasa nyo? Bawal umihi dito, no? Okay, tama naman ang sundin yun. Parang pwede naman gospel truth. Yun di naman talaga dapat umiihi kung saan-saan. Ano pa? Aso lang ang umiihi dito. Right? Right? Pero ito popular to no? Kahit saang bahagi ng mundo. Minsan ito yung pinapaniwalaan. No? Yung sinasabing Vox Populi, Vox Dei. Ano yun? Vox Populi, Vox Dei. Anong ibig sabihin nun? The voice of the people is the voice of God. Yeah, at talagang parang doktrina na yun sa iba, tinanggap na ng karamihan, pero the question is it true? Minsan ang daming mga statement na narinig tayo at tinanggap na lang natin, pero ang laging tanong, totoo ba yan? Hello? Yung minsan may nabasa ka sa Facebook, nung nakita, yung ganda nun, nirepost mo, nag-i-email ka pa, di ba? Tapos hindi mo na na-evaluate, totoo ba? Hello, minsan nirepost mo pa para paringgan yung iba, no? Di ba? Tapos ang laging tanong, totoo ba? Okay? Alam niyo, halimbawa, lalo na ngayon, magba-Valentine's ha, no? Yung statement na just follow your heart. Come on. Totoo ba yon? Tama ba yon? Come on. Follow your heart, no? Uy, mag-February 14 na, no? Follow your heart, no? Tingnan niyo to, no? Sabi niya ay, did you know that that follow your heart is not biblical advice? Alam niyo ba yon? Come on. Kasi on the contrary, what does the Bible say? Ito ang sabi ng salita ng Panginoon, he that trusted in his own heart is a fool, but whoso walketh wisely, he shall be delivered. Ano raw? No, sino man nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay bobo. Sabi niya. No? Tapos, the heart is deceitful above all things. Ano raw? Ang puso manluloko. Come on. Diba? Tapos sasabihin mo dyan, follow your heart. Just follow your heart. No? Alam niyo, ang dami magsasabi ng ganyan sa'yo. No? Kaya lang, ang tanong, totoo ba? Right? Di ba? Alam niyo, ang dami maganyan. No? Ito pa, may nakita ako sa internet na isang pakipakita ngayon, bro. Sabi niya, stop making people feel bad for liking things that make them happy. Wow, no? Uy, sarap naman. Oo nga naman. Di ba? At least hindi ka condemning. Diba? At least hindi, yung makatao ka. Diba? Na niisip mo yung damdamin lagi ng iba. No? Come on. Pero pag-isipan mo, totoo ba yan? Tama ba yan? Halimbawa, sa leader ka, so kahit masama na yung ginagawa, huwag mong i-rebuke. Kasi kung doon siya masaya eh. No? Hello? Diba? So pastor ako, no? Kung paniniwalaan ko yan, I will stop making people feel bad for liking things that make them happy. Then wag na ako magpipreach.
Huwag na akong mag-share ng salita ng Diyos. Bakit? Kasi kapag nagko-correct ka, natural, may mga masasagasaan na ikinaliligaya ng iba dyan. Amen? Diba? So kaya nga, ito nga, minsan yung mga ganyan, dami nating nababasa, minsan hindi na tayo nag-iingat, tanggap lang tayo ng tanggap, ginagawa nating gospel truth. Okay? Pero alam niyo, ang dapat talaga na mangyari sa buhay natin, alamin natin, in the first place, ano ba talaga ang totoo? No? Ano ba ang sinasabi ng Word of God? Kaya nga tayo ay after God's Word. Okay, dito sa church natin, di ba meron tayong ginagawa, no? From time to time, ano yon? Yung about the Bible, no? By the way, hindi na ako nagbubuklat gaano ng Bible, no? Sa tablet lang ako, kasi mahirap lalo na sa panahon ngayon. Pag nagbubukas ako ng Bible, bawat verse, sinasanitize ko pa eh. So mababasa masyado, ha? No? Pero, okay, pakita sa Bible. Sino may Bible dyan? Ako walang Bible, kahit tablet, no? Ano yung sinasabi natin? Come on, no? Okay, 1, 2, 3. This is the Word of God. I love the Word of God, and I live by the Word of God. Come on, once more. This is the Word of God. I love the Word of God, and I live by the Word of God. Amen ba, mga kapatid? No? Alam nyo, napakahalaga at gusto kong pagbulay-bulayan nating mabuti kasi lagi nating sinasabi, ano ba talaga ang ibig nating sabihin doon. Pero let me just share with you another story in the Bible na, ang buhay nga pala is a choice between God's Word and man's Word. Okay, tingnan nyo itong 1 Kings 13 verse 16 to 19. 1 Kings 13, verse 16 to 19. Sabi niya, and he said, I may not return with you or go in with you. Neither will I eat bread nor drink water with you in this place. Come on, sabayan niyo muna ako magbasa. Tapos sabi niya, for it was said to me by the word of the Lord. Sino may sabi sa kanya? By the word of the Lord. No? Anong sabi sa kanya? You shall neither eat bread nor drink water there, nor return by the way that you came. Huwag kang kakain sa lugar na yan, huwag kang iinom yan. Pag uwi mo, iba ang dadaanan mo. Verse 19. And he said, no? And he said to him, yung kausap niya, I also am a prophet as you are. And an angel spoke to me by the word of the Lord. Sino raw nang usap sa kanya? An angel spoke to me by the word of the Lord, saying, ano raw pinapasabi niya sa kanya sa pamagitan ng anghel, bring him back with you into your house, that he may eat bread and drink water. Tingnan niyo, may contrast. Come on, may contrast. Sabi nung isa, sabi niya, sabi ni Lord, wag daw akong kumain, wag akong uminom. Sabi nung kausap niya, hindi, pinasabi ng angel ni Lord, wag ka raw sama ka raw muna sa akin para kumain ka muna at makainom ka muna. Hello? Pero ano ang sabi diyan? But he lied to him. Yan yung sinasabi ko, mga kapatid, ha, no? Yan ang problema. Pag yung mga pinapaniwalaan natin, mga ini-entertain natin, yung pala, no, kala mo, gospel truth, yung pala, sabi niya, but he lied to him. Ano ba muna ang background nito, no? Ang background niyan ay tungkol sa isang propeta na sinugo ng Panginoon sa isang hari. At sabi niya doon sa hari, si King Jeroboam, no, sabi sa kanya ay, masama yung ginawa mo, nagtayo ka ng altar na pagsamba sa Diyos-Diyosan, hahatulan niya ng Panginoon, wawasakin niya ng Diyos. Nagalit si King Jeroboam, sabi sa kanya, ay dakpin siya. Alam niyo, pagkaturo ni King Jeroboam, no, dakpin siya. Yung kanyang kamay natuyot, hindi na niya maigalaw, hindi na niya maiganon. No? Tapos, natakot siya, siyempre, sabi niya, pag-pray mo ako. Pinag-pray niya. Pinag-pray pa rin ng prophet. Gumaling bigla. Naayos bigla yung kamay. Dahil diyan, sabi ni King Jeroboam, siyempre, naniwala siya. Halika, kasama ka sa akin. I-reward kita. Siyempre, bibigyan ng pera, ganyan. Alam niyo, doon sa mga naunang verse, ito ang sabi ng nung propeta. Sabi niya ay, hindi ako sasama sa inyo kasi kabilin-bilinan ng Diyos. Huwag akong kumain dito, huwag akong minom dito. Pag uwi ko, iba ang dadaanan ko. Okay? So, hindi siya napapayag ng hari. Okay? Pero, ito nga, no, yung verse na binasa natin, paalis na siya, pauwi na siya, may humabol. At nagkunwari, at sabi sa kanya, pinapasabi sa akin ng Diyos sa pamagitan ng anghel. Kumain ka raw, uminom ka raw. Diba? Yan na nga no? Kapag yung hari ang nagsabi, halata, hindi galing sa Lord.
Diba? Pero nung ito na ang nagsabi, propeta kuno, ayun, naniwala na siya. Take note mga kapatid, pag-isipan nyo mabuti ito. Ano ang problema dyan? Ang problema ganito, siya mayroong narinig na direct voice from God. Direct word from God. Right? Right? The word of the Lord came to me. Direct. Right? Okay? Tapos, ito naman sabi ng propeta, sabi niya, nung kausap niya, yung propeta kuno, sabi niya ay, the Lord sent an angel, nagsalita sa akin, sabi niya, para sabihin sa'yo. Come on. Pang-ilan yun? Pang-ilan? Direct ba yun? Direct? Di ba? Siya, director niyang narinig si Lord, tapos itong isa, sabi niya, may sinabi si Lord, no? 1. Sa pamagitan ng anghel, 2. Nasabihin ko sa iyo na pangatlo, pambihira, yung direktang sinabi ng Panginoon, no, ay isinantabi niya, no, bakit? Kasi naniwala siya doon sa tertiary voice, doon sa pangatlo na tinig, no? Alam ba ninyo, ang Panginoon nangungusap sa atin. Of course, hindi man directly na kagaya ng ginagawa niya nung unang panahon, pero paano siya nangungusap? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Through the Bible, no? So that's number 1 na magandang pag-usapan natin. Ano ulit sabi natin? This is the Word of God. I love the Word of God and I live by the Word of God. So unahin natin yung una, no? This is the Word of God. Come on, pakisabi muna ng malakas, this is the Word of God. Okay? Napakahalaga po na alam natin ang salita ng Panginoon, no? Okay, ganito muna, no? Of course, mayroong mga tao na hindi naniniwala sa Bible, no? Sabi nila sinulat lang yan ng tao. Ang Bible ay contradictory sa science. Sabi nila, no? Okay? Alam nyo, pwede nating pag-usapan yan, no? That can be another topic at another time. Pero gusto ko lang magsabi ng konti, no? Hindi ito ang focus ko, no? Hindi ko focus na sabihin na ito yung Bible talaga ay tungkol in relation to science. Pero I just want to say something here, no, para mas maintindihan natin, mga kapatid, no? Alam nyo, ang science o ang science, sabi nila, 'di ba, ang ibig sabihin ng science ay knowledge? Hello? Knowledge, tama? 'Di ba? At alam nyo, bilang knowledge, ibig sabihin nang di-discover siya. Okay? Ngayon, kung ano yung nadi-discover ng science, yun ang lumalabas na fact. Scientific facts. Right? Okay? Pero ngayon, ang ginagawa ng iba ay pinagkokontra yung science saka ang Bible. Pero ang totoo, mga kapatid, no? Yung mga scientific facts, as in yung facts talaga, makikita ninyo na hindi siya contradictory sa Bible. Okay? Bakit? Kasi nga, kung talagang truth yan, kung talagang fact yan, aakma rin yan sa sinasabi ng Word of God. Pero mayroong mga seeming contradictions kasi nga, hindi pa nadidiscover ng mga scientists. Are you following? Are you following? Kasi sila nang di-discover ng truth. Ngayon may mga hindi pa nila na-discover, akala nila porque hindi pa nila na-discover, mali na. Pero sa ngayon, kung mag-aaral po kayo, titingnan nyo mabuti, ang daming discovery ng science na oo nga, no, pareho nga, ganun nga rin ang sinasabi ng Bible. No? At lumalabas din, na ang dami ring sinabi ng science nung unang panahon, lalo na yung mga theory pa lang. Problema kasi minsan, pag theory pa lang, ginawa ng gospel truth. Kagaya ng theory of evolution, di ba, ni Darwin. No? Right? Pag-isipan nyo mabuti, kung totoo yung theory of evolution ni Darwin, paano ba yon, di ba? Saan nag-umpisa raw ang tao? Di ba? Tapos, nag-evolve at ang theory, continues ang evolution. Okay? Na hindi nahihinto. O ngayon, kung continuous ang evolution, magmula niyong i-theorize niyan, tapos hanggang ngayon, bakit tayo ang tao, ganun pa rin? Bakit di nagbabago? Halimbawa, di ba? Nag-umpisa raw yung tao nakaganon. Nakahukot, di ba? Tapos unti-unti gumaganon. Hanggang sa naging Homo erectus, hanggang sa naging diretso na, hanggang sa naging Homo sapiens, di ba? Homo sapiens. Okay, nagadiretso na. Okay? Evolution O ngayon, kung tuloy-tuloy ang evolution, dapat ngayon diretso na, o di dapat tumutuloy-tuloy, gumaganon naman tayo unti-unti. No? Bakit hanggang ngayon, diretso pa rin tayo?
Di ba, bakit tumigil tayo sa pag-evolve? Kasi nga, theory lang. Hanggang ngayon nga, hindi ba matagpuan yung missing link? Di ba? Kasi nga, theory. No? Okay, pero sabi ko nga, mga kapatid, no? Okay, we can talk more about that, no? About the word, about ano nga ba talaga ba, mga sinasabi ba ng Bible, totoo ba talaga? Okay, to address the question of others, of the outsiders. Pero ngayon, itong message na to ngayon is for us. Kaya kung gustong i-emphasize that this is the Word of God, ito ay para sa atin na mga nagsasabing mga Kristiyano. Kasi maraming mga nagsasabing Kristiyano sila, pero kung tignan nila ang Word of God, ay hindi nila talaga ito tinitignan na talagang salita mismo ng Panginoon. Na pag tinitignan ang Bible, ay parang ordinaryong libro lang din. O kaya sige, parang espesyal na libro. No? Kaya lang, hindi siya tinitignan at hindi siya tinatanggap kung ano talaga siya. Alam nyo, pag sinabing the Bible is the Word of God, ang ibig sabihin niyan, bawat salita na andyan, bawat pangungusap na andyan, bawat idea na andyan, ay idea, salita at pangungusap ng Diyos mismo. Come on. Sa theology books, makikita nyo ganito. The authority of the Bible means that every word and every sentence that is written there is a sentence and word from God Himself. Okay, na ito ay mismong salita ng Panginoon. Okay? So pag sinabi natin, the Bible is the Word of God, ang ibig sabihin ay, oo nga, no? So ito pala, salita talaga ito ng Panginoon. Hindi lang pala ito ink, hindi lang ito paper, no? Hindi lang ito andyan na in a digital form na ganun-ganun lang, no? Ito pala talaga ay Word of God, no? At napakahalaga, pag tinitingnan ko ito, salita pala talaga ito ng Panginoon, then what do I do with it? No? Of course, we take it seriously, right? Right? We take it seriously. Hindi yung, basta lang, parang pag nabasa natin, no? Para wala lang, no? Pag nagbasa ka ng verse, mayroon kang gusto, yung iba ayaw mo, so ano yan? No? Yung isang verse na to galing kay Lord. Itong verse na to hindi ko type, kaya hindi galing sa Lord yan. Diba? So ganon, no? Hindi. Lahat yan, salita ng Panginoon. Amen ba? Okay, so kung yan salita ng Panginoon, ano ang gagawin ko? I'll take it seriously, tapos ito rin magiging standard ko sa buhay. Okay? The Bible should be our standard in life and in beliefs. No? Ano ang paniniwalaan ko? Ano ba sabi ng Word of God? Paano ako mabubuhay? Ano ba sabi ng Word of God? Kumbaga, pinang-i-screen mo rin siya. Ginawa mo siyang standard. Kaya hindi yung susukatin mo, hindi yung ito yung verse, tapos may iba kang mga gospel truth, no? Tapos yun yung mas mataas ang tingin mo, tapos kung hindi nag-a-agree to, yung gospel truth mo, ang nagiging mali yung Bible. Hindi dapat na gano'n. Dapat ang Bible, siya yung nasa taas, no? At siya yung pinang-i-screen ng katotohanan o ng kamalian. Amen ba, mga kapatid? No? Alam nyo, as a church talaga, ito talaga, masasabi ko dapat ito talaga yung puso natin. Ngayong nagdiriwang tayo ng ating ika-65th year, mahalaga na as a church, we are after God's Word. At ang masasabi ko mga kapatid, by the grace of God, ang GTC ay isa sa mga churches na tapat at talagang pinangangaral ang talagang salita ng Panginoon. No, na masasabi ko, again, by the grace of God, na ang mga pastors dito ay isa o ilan sa mga pastors, na napakaraming mga pastors na faithful sa pag-share kung anong sinasabi ng Word of God. Yun po yung passion natin dito. Kung gusto kong ano bang gusto kong maging pangunahing karakter ng GTC, na mas makilala tayo, no? Na tayo ay isang church na talagang andito pinangangaral ng buong katapatan ang salita ng Panginoon. Na hindi tinitwist, no? Na hindi minamali-mali, kundi pinangangaral ng buong katotohanan. Amen ba doon? Amen. Okay? Dapat ganun po yung ating paninindigan. We are a church after God's Word. Okay? So pakisabi ulit ng malakas, this is the Word of God. And pangalawa, I love the Word of God. Pakisabi ng malakas, I love the Word of God. Balikan natin yung prophet ha. Alam niyo ba kung ano nangyari sa kanya? Di ba sabi sa kanya, hindi, pinapasabi ng angel, kumain ka raw muna, uminom ka raw muna. Alam niyo na, nangyari. Sabi, but he lied to him at sumama naman siya. Kumain naman siya at uminom naman siya.
Eh bakit nga? Alam nyo, listen, no? Sa totoo lang, ang problema minsan sa gospel truth ng tao. Ang problema sa mga ideas ng tao ay appealing, 'di ba? Mas attractive, tama? Tama? Eh bakit siya attractive? Eh kasi nga it caters to the flesh. It caters to your pwedeng physical needs, emotional needs, yung iba pang mga needs or desires. Right? So kung ikaw nga naman yung propetang ito at may sasabi sa iyo, 'di ba? Pumunta ka doon, no? Ang layo pa ng nilakbay niya. By the way, galing pa siya sa ibang kaharian, ha? Sa kaharian ng Judah, tapos pumunta siya sa kaharian ng Israel, na doon ay divided na kasi ang Kingdom of Israel. Naging dalawang bansa na sila, ha? Okay? So, galing pa siya doon, tapos pumunta siya rito, natural gutom, natural uhaw, tama? Okay? Yun ang pakiramdam niya, tapos ngayon biglang may lalapit sa kanya, o pinapasabi ni Lord, kumain ka raw muna, uminom ka raw muna. O parang mas appealing nga naman yon, di ba? Attractive nga naman. At sa totoo lang, ganyan din. May mga marinig ka, may mga sinasabi ng mga tao, mga advice ng kung sino-sino, na minsan kaya malakas ang dating sa'yo, kaya very appealing kasi it caters to your emotions, di ba? It caters to your pride, it caters to your lust, di ba? It caters dun sa may mga gusto mo sa buhay. Di ba? Minsan, ang dami mga ganun. Minsan nga may makikita pa kapang ganito no? Ewan ko kung nakaranas na kayo, yung mayroong isang tao, halimbawa, nang hahanap daw ng advice ko, no? Tapos tatanungin ka, tapos hindi ka sinunod, no? Halimbawa, 10 yung tinanong niya, 10 tinanong, siyam nagsabing, ay, wag, no? Tapos yung pang-10, nagsabi, okay yan, sige gawin mo, no? Alam niyo kung sino susundin niya? Hindi yung siyam. Yung isa, kasi kadalasan ang mga tao naghahanap ng mag-a-agree sa kanila. Hindi sila naghahanap talaga ng kung ano talaga yung mabuti at tama. Right? Okay? So yun nga, itong mga, ito, no, ang nangyari sa kanya, nakaramdam siya ng gutom, at minsan ganun nga rin tayo. No? Kaya mas nasusunod na ngayon, hindi na ang salita ng Panginoon. Okay? Take note of this. 2 Timothy 4 verse 3 to 4. 2 Timothy 4, verse 3 to 4. Sabi niya, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passion. Sige, dyan muna tayo. Ano raw? Darating ang panahon na mga tao ay hindi na makikinig sa mga katotohanan. Kundi ano raw gagawin nila? But having itching ears. Nangangati ang tenga. Ano sa tingin nyo ang gamot sa makating tenga? Hindi cotton buds, ha? No? Ano raw? Sabi nila, pag nangangati ang tenga, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions. So, hindi natatanggapin kung ano sinasabi raw ng salita ng Panginoon. Ang pakikinggan nila kung sino yung magsasabi ng gusto nilang marinig. Right? They will accumulate, no? As in, kung sino-sino, kung ano-ano ang pakikinggan, no? Tapos, ano pa? Next verse. And will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Di ba? So, darating daw ang panahon. Instead of people loving the word of God, no? They love the word of men, no? Mga salita ng kung sino-sino, no? Okay? Alam nyo, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, of course, kinikilala mo siya na word of God. Pero dapat din pala, ang tamang attitude dyan is that you love the word of God. Pag sinabi mong, I love the word of God, ibig sabihin, gusto kong basahin yan, gusto kong marinig yan, gusto kong malaman ko anong sinasabi, di ba gano'n naman talaga, no? Ganito lang naman yan no? Kapag mahalaga sa iyo ang isang bagay, nakikita mo kung gaano ito kahalaga sa iyo, ibig sabihin, binibigyan natin siya ng time. Amen? Amen? At saka ganito, no? You can never separate God from His Word. Listen carefully. You can never separate God from His Word. If you love God, you will naturally love His Word as well. Okay? Kasi ganito no? O nga, God's Word yan. Okay, I want to be a man after God's own heart,
Pero yung God's heart, saan ko matatagpuan? Nasa God's word. Okay, listen ha. Ano ba nasa puso ng Diyos? Saan ko malalaman? Nasa kanyang salita. Ang Biblia ay isinulat hindi para maisulat lang. Nung ipasulat yan ng Panginoon kung ano yung kanyang nasa puso. Ang Lord nung magpasulat ng Biblia, hindi siya yung kagaya ng iba dyan na kung ano lang maipost. Diba? Yung bang feeling lonely, ganun-ganun lang, no? Hashtag. No? Hindi ganun si Lord. Hindi yung what's on your mind. Ganun-ganun lang, no? Na parang hindi pinili. Minsan kung ano lang masabi. No? Hindi. Nung ipasulat ng Panginoon ang kanyang salita, ay kung ano mismo yung kanyang nasa puso. So you can never separate God from His Word. Okay? Ngayon, kung hindi ko masiseparate si God sa kanyang Word, kung sinasabi ko, mahal ko si Lord, natural, mamahalin ko rin ang kanyang salita. Kasi, di ba gano'n naman talaga yon? Di ba? Na kung mahal mo ang isang tao, natutuwa ka pag tinitext ka. Di ba? Inaabangan mo yung chat. No? Minsan nga may pinost lang sa Facebook, akala mo ikaw na tinutukoy. No? Di ba? Feeling happy. Ay, masaya siya, naisip niya ako. No? Ganun ka kaagad. Di ba? Kasi nga, you're in love. Di ba? Words are important. Now, if you love God, you will love His Word. Di ba, hindi mo pa, mahal ko si Lord. Bakit mo nasabi? Kasi tuwing naiisip ko siya, tumataas balahibo ko. No? Tumatayo balahibo ko, tumataas. Di ba? Naiiwan siya, yung balat niya. No? Di ba? Teka, ganun lang ba yon? Bakit? I love God. Bakit? Kasi tuwing kumakanta, naiiyak ako. No? Okay. Pero pwedeng emosyon lang yan. Di ba? Alam nyo, kung talagang mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin ang kanyang salita. No? Kasi hindi naihihiwalay si Lord sa kanyang salita. Amen? No? Kung ano yung sabi ng salita ng Panginoon, tandaan yung mabuti, that's from His heart. Kung ano yung nakasulat sa Bible, yun mismo yung nasa puso ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, ang langit at ang lupa ay mapaparam, pero ang salita ko hindi magkakabula. No? Ibig sabihin, ito yung ibinigay niya sa atin at sa ganitong paraan siya nagko-communicate sa atin. Sa ganitong paraan din mapapakita natin sa Kanya yung pagpapahalaga natin sa Kanya. Amen? Pagkasabi ng malakas, I love the Word of God. And number 3, I live by the Word of God. Yan. I live by the Word of God. Okay? Alam nyo, kung anong nangyari doon sa prophet na pinag-aaralan natin dito, no? Namatay. Tingnan nyo ito, 23 and 24. Kumain, di ba? Tapos, yung mismong nang-invite sa kanya na matandang prophet, no? Na-realize niya na ayun nga, totoo nga yung sabi, no? Kasi doon pa lang na nagpakahayag na ang Panginoon, no? Anyway, kumain, umuwi, and after he had eaten bread and drunk, he saddled the donkey for the prophet whom he had brought back, no? So, yung old prophet, no, yung propeta, pinalis niya, pinasakay na niya sa kanyang donkey. Verse 24, and as he went away, a lion met him on the road and killed him. And his body was thrown in the road, and the donkey stood beside it. The lion also stood beside the body. No? So ano raw, nung pauwi na siya, meron siyang nakamit up na leon, pinatay siya. Pero ang kakaiba dito, di ba pag pinatay ng leon, normally kinakain din ng leon. Hindi kinain yung bangkay, pati yung donkey niya, hindi kinain. Kundi, yan, iniwan lang siya dyan, tapos nagburol yung donkey saka yung lion. No? At pinagkwentuhan, nung nabubuhay pa yan, alam mo, ganun sabi ng donkey. No? Anyway, bakit ganoon? Kasi nga ipinapakita na ang nangyari sa kanya, hindi nagkataon lang. Ipinapakita na kaya ganun, pati yung kanyang kamatayan, hindi kinain yung kanyang bangkay, pinapakita na kasi nga, dahil sa kanyang pagsuway sa salita ng Panginoon, yung kanyang kamatayan ay dahil sa consequence ng kanyang pagsuway. Amen? That this is the work of God. Alam niyo, minsan, maraming mga tao, no, dami nang nangyayari sa buhay, hindi pa rin nila nakikita ang kamay ni Lord. Diba? Hindi pa rin nila nakikita na, may sinasabi sa akin ng Panginoon na. Diba? Pero alam niyo, ang panawagan ng Panginoon sa atin is that we live by the Word of God. Mga kapatid, ganito how do I live by the Word of God? Una,
take the Bible as a contract. No? Anong contract? Kontrata mo kay Lord. Di ba, sino mga pumipirma ng mga kontrata dito o nakapirma na? Di ba? Actually, kahit ito resibo, parang kontrata yun eh. Tama? Tama? Anong ibig sabihin ng contract na yan? No? Na ito, mayroong mga promises si Lord, mayroong mga sinabi ang Panginoon. Take it as a contract. Ibig sabihin, hindi babaliin ni Lord ang kanyang salita. Pag sinabi niya, sinabi niya. Kaya nga alam nyo, yung ibang, may narinig ako dati yung iba, no? Sabi nila yung, this is the word of God, ganito naman sinasabi nila, no? This is the word of God, I am what it says I am, and I have what it says I have. Amen? Ano raw? This is the word of God, I am what it says I am, and I have what it says I have. So kung anong mga promises yan, kung anong sinabi niyan, dapat pinangahawakan mo. Contract ni Lord yan eh. Sinabi ba ni Lord, no, na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan? Come on, sinabi ba niya yon? No? Sinabi ba ng Panginoon, di ba yung mga kinakanta natin kanina, no, na ang ganda nun, sabi niya, wag niyong ikagalak o ipagsaya na napapalayas, na mayroon kayong authority na kapag papalayas kayo ng mga demonyo, ang higit na ikasaya ninyo, that your name is written in heaven. Di ba, that's a contract. Na ikaw sumampalataya ka sa Panginoon, your name is written in heaven. Amen? Diba? Ito may mga promises si Lord pala, no, na kapag pala ganito ang ginawa ko, wow, no, mayroong sinabi si Lord na ganito mangyayari sa buhay ko. No? Sabi niya, magbigay ka, ikaw ay bibigyan, di ba? Siksik, liglig at umapaw, contract ba ni Lord yun? Oo, contract ni Lord. Okay? Diba? Sino man na nabubuhay sa katwiran, diba, nagliliwanag ang buhay, contract ba ni Lord yun? Contract ni Lord. Okay? Kaya dapat, ang tinitingnan na, oo nga, kung anong sinasabi ng Word of God, I am what it says I am a child of God, diba? I am saved, I am accepted, amen? I am not a reject, amen? Hello? Diba? At I have what it says I have. Ano ba ang mga pangako ng Panginoon? It's your contract. Okay? Pangalawa, na dapat tingin natin sa Word of God is your manual. No, how do I live? No, by the Word of God. Kung anong pangako niya, pangahawakan ko. Pangalawa, kapag sinabing manual, instruction. 'Di ba? Pag bumili ka ng appliances, bumili ka ng cellphone, mayroong manual para mas magamit mo. Alam mo kung paano gagamitin. Tama? Okay? So, pag sinabing manual, instruction yan ng Lord sa buhay ko. No? Paano ba ako dapat na mabuhay? Pero sa paano ko malalaman yung instruction ni Lord? Yung iba kasi, kung magbasa ng Bible, ganito, no? Halimbawa, magpipray sila, Lord, ano ang plano mo sa buhay ko? Tapos pipikit. Ginagawa niyo ba yon? Tapos bubuksan yung Bible. Anong plano mo sa buhay ko, Lord? Gumagano siya. Tapos, pag ganon, kung ano matapat na verse, di ba? Yung isa nagpasa sabi niya, Lord, anong plano mo sa buhay ko? No? Gumanon siya, tapos nagbukas siya ng Bible, no? Gumanon, tapos, at nagbigti si Judas. Siyempre kinabahan siya. Lord, ano ba yan? Isinara niya uli, no? Ano ba talaga, Lord, no? Ano ba talaga kalooban mo sa buhay ko, no? Tapos binuksan niya, no? Tapos gumanon siya uli. Alam niyo kung ano nabasa niya? Ecclesiastes 4 verse 12. Sabi, a cord of 3 strands is not quickly broken. No? Pambira, may klase pa ng lubid. Talagang gusto akong matuluyan ni Lord. Dapat matibay daw yung lubid. No? Lord, ano ba? Confirm mo naman. No? Totoo ba yan? No? Gumanin siya ulit. Pag gano'n niya, anabasa niya, Joshua 2 verse 21. No? And she tied the scarlet cord in the window. No? May kulay pa yung lubid. Teka muna, ganun ba? Yung isa naman, Lord, sino kalooban mo? Sino mapapangasawa ko? Magbabalintine, sabigan mo ako ng jowa. No? Tumanin siya, tapos ay, si John. Problema, lalaki ka rin. No? Teka, paano nga ba? No? Alam niyo mga kapatid, ganito yan, ha? No? I live by the Word of God. Ibig sabihin, yung tamang pangunawa sa Word of God, no? Tamang aplikasyon ng Word of God. Kasi we can misunderstand it, we can misapply it, right? Right? Kaya nga, di ba, nung nakaraan, turo ako ng hermeneutics, di ba? Kasi nga, mahalagang maintindihan natin ang sinasabi ng Word of God. But don't worry, you need not be an expert. Hindi naman kailangan pala, magaling ako sa hermeneutics, sa Bible, magaling ako sa may mga verses na ganun, kailangan talaga ng skill, pero sa totoo lang, ang dami mga verses sa Bible na kailangan mo lang talagang i-apply sa buhay mo. Amen? Hindi ka na kailangan maging expert ka ba dyan?
Tama? Ano bang mga manual ni Lord tungkol sa buhay may asawa? Paano ko ba, ako, mister, paano ko bang itatratuhin yung asawa ko? Di ba? O sabi niya, husbands, love your wives. Kailangan mo pa talaga magkaroon ng degree sa theology para maunawaan yon? Sabi niya, children, honor your father and mother. Guideline yun sa buhay. Di ba? O ano, kailangan mo pang mag-aral ng theology? Come on. Di ba? Ang dami nating mababasa dyan, guideline, no? Susundin lang talaga natin. O sige, magla-love life ka. Ano ang guidelines? Ano ang manual mo sa buhay? Magbi-business ka. Ano ang manual mo sa buhay? Alam nyo, interestingly, no, nakita ko lang, yung mga tao na sumusunod sa guidelines ng Bible, minsan nga kahit di nila alam ang Bible, pero sinusunod nila yung mga guidelines na biblical, makikita nyo sila yung mga nagpa-prosper sa buhay. Di ba? Halimbawa ganito, no? Na-observe ko lang. Yung mga, halimbawa, di ba, uso ngayon yung mga life coaches. Di ba? Yung mga life coach, yun yung mga financial counselors, yung mga magkakandak ng mga, di ba, mga financial intelligence seminar, mga ganyan-ganyan. Tama? Alam niyo, mapapansin ninyo, kung papakinggan mo, uy, yung sinasabi niya, nasa Bible yun ah. Kasi yung ba narinig ko, mga Christian din naman talaga. Halimbawa, sinachingkitan, mga Christian yung mga yan eh. No? Makikita, uy, nasa Bible yun ah. Oo nga, no? At kasi nga, sila itinuturo, maaring nabasa nila sa Bible, narinig nila sa church nila, pagkatapos itinuturo nila yung mga hindi nag-church. Marinig nila yun, ituwan-tuwa sila sa mga principles na tinuturo na galing sa Bible kahit hindi nilagyan ng, kahit hindi ipinakita kung anong verse, tapos pinapamuhay, tapos nagpa-prosper. Di ba kasi nga ang daming magagandang guidelines ang Bible sa buhay na kung ipapamuhay lang natin, mas aayos sana tayo. Amen? Mas gaganda sana talaga yung buhay natin. Okay? So, make it your manual. No? Ano bang sabi ng Word of God? No? Okay? Ano bang gagawin ko? No? Yan, manual. Ano pa? Alam nyo, ang Bible, if you want to live by the Word of God, hindi mo lang siya contract na pangahawakan, may mga promises si Lord. May mga instructions si Lord, hindi mo lang siya magiging guide sa buhay mo, hindi lang siya manual, siya ay constitution. Pakisabi ng malakas, constitution. Okay? Pag sinabing constitution, tandaan natin, kung ang Republika ng Pilipinas may konstitusyon, the kingdom of God has a constitution as well. And it is right here. Okay? Ang Biblia, konstitusyon. Ngayon, ang Biblia ay hindi yan yung, kapag sinabing konstitusyon ba, puro batas, puro batas. Makikita nyo ba sa Bible, puro 10 commandments? Okay? Puro ganun ba lang makikita nyo, no? Thou shalt not. Di ba? Yung mga ganun-ganun ba? No? Well, may mga ganun. Pero ang Bible, kung nagbabasa tayo, alam naman natin hindi puro ganun. Tama? Pero dyan din sa Bible, makikita natin na talaga may mga batas si Lord na dapat sundin. Amen? No? At kung may batas si Lord, ano ang dapat gawin? No? Obedience, mga kapatid. Pakisabi, obedience. Okay? Pag sinabing sa classroom may batas, no? Bawal lumabas, sumunod ka. No? Sabi ko, ano sabi ni Lord? Sundin. Okay? Kasi ang Bible is our constitution. Mayroong, ayun yung mga nakasulat dyan na mga sabi ng Panginoon na masama, hindi dapat gawin, kasi nga para yun po sa ikabubuti natin. Amen? Okay? Kaya nga, ang salita ng Diyos ay dapat hindi lang natin pinangahawakan yung kanyang mga pangako, yun lang gustong-gusto natin, di ba? Mga paborito mong mga verses yung God is merciful, is slow to anger. Yung mga ganun-ganon, no? Pero, teka muna, paano naman yung mga verse na sabi ng Lord ay huwag kang gumawa ng ganito, di ba? Dapat tinatanggap din natin yon at sinusunod natin. Ang tanong, am I obedient to the Word of God? No? Ito pa tanong, no? Magba-Valentine's Day na, no? Ilan kaya ang susuway na naman sa Lord? Ilan kaya ang susuway na naman sa sinasabi ng Biblia? Tungkol sa love life, tungkol sa sex, tungkol sa mga bagay na hindi mabuti sa Kanya. No? Kaya nga po, ang laging tanong ay, ako ba ay nabubuhay ayon sa sinasabi ng salita ng Panginoon? Again, so when we say, I live by the Word of God, itinuturing ko tong contract. May contract si Lord, daming promises ni Lord eh. Amen?
tinuturing ko tong manual at itinuturing ko tong Constitution. Kabisado yung verse na to, last verse, Joshua 1 verse 8. Joshua 1 verse 8. This book of the law shall not depart from your mouth. Bakit sinabi niyang book of the law? Kasi nga, ang tinutukoy particularly yung bahagi na mga batas. Di ba? Pero yung in particular yung kabuuan ng salita ng Panginoon, sabi niya, you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. Basahin, pagbulay-bulayan, para maisapamuhay, ano ang mangyayari? For then, you will make your way prosperous. And then, you will have good success. Sinong gusto mag-prosper sa buhay? Come on. Sinong gusto mag-succeed sa buhay? No, alam nyo, ito, andyan mismo, yung Word of God. Iba na, ganun pala yun. No? Mabuhay ako, no, mahalin ko ang Word of God, mabuhay ako ayon dito. At ito, mayroong napakaganda pang mga gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Tumayo nga tayong lahat. At pakisabi ulit ng malakas, this is the Word of God. I love the Word of God. And I live by the Word of God. Come on, yumuko po tayo at pumikit. No? And let's pray now. Lord, salamat po sa salita nyo na ibinigay nyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, na kinakausap mo po kami, nagpapakilala ka pa po sa amin, lalo sa pamamagitan po ng iyong salita. Help us, Lord, as a church, ang GTC, Panginoon, as we celebrate our 65th year of existence. Lord, help us to be people of the Word indeed. Tulungan mo kami, Panginoon, to truly love your Word, to truly believe that this is your Word. At panghawakan namin ito, mahalin namin ang salita po ninyo, ipamuhay namin ang salita nyo, Panginoong Diyos. O Lord, give us holy thirst for your Word. Yung matinding desire, Panginoon, matinding pagpapahalaga sa salita po ninyo. Tinatanggap namin ang salita nyo, Panginoon. At inihiling ko nga po na magmula po ngayon, makikita mo kami na nagbibigay talaga ng oras para po sa salita nyo. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen.